Commodore, ito seryoso ba? Yung mga ganitong hirit ng ilang mga Pilipino, ilang mga opisyal ng gobyerno, hindi pangkaraniwang hirit sa kasi Robin Padilla. Number 1 senator, maraming following yung Marcos. Tataliwas dun sa transparency initiative ng pamahalaan. How do these actions affect that initiative? Or the moral of our frontliner. Moral, tama. But para sa akin, Sir Christian, again, alam natin, mas maraming Pilipino na sumusuporta. Pero may mga nakakausap din kasi ko, mga alam nating supporter before ni Senator, I think, they still respect and support Senator Robin. Some of them are Coast Guard personnel. Some of them are also part of the religious faith na meron si Senator Robin. So, nakausap ko sila and I think yan lang yung consideration na dapat na parang ano ba talaga ang tinitindigan ni Senator Robin. Dahil ang mga Coast Guard, alam natin kung ano talagang pinaglalaban natin. Marami na tayong barko, marami tayong personnel na nagpunta ng West Philippine Sea, nag-risk ng buhay nila, hinaras. So, para sa kanila, kung ang idol nila, sinuportahan nila ganito, I think yun lang yung nagpapakos ng pagbaba ng moral nila. Because hindi nila maintindihan bakit naging ganun yung position. Pwede ba sagutin? Ay, hindi, sige. But when it comes to the overall moral ng ating mga miyembro ng Philippine Coast Guard, it remains to be very high. Dahil alam nila na majority ng ating mga kababayang Pilipino are truly aware of what's really happening. And etong day-to-day na ginagawa natin na mas tumataas ang moral nila dahil imagine, we have 15 senators now supporting our fight in the West Philippines. This is may mga nagsasabi, simpleng issue lang to. Pinapalaki lang ni Commodore Pamela. Hindi naman yan yung issue ngayon. Ang nangyaring World War na to para sa akin, it allowed the Filipino people, it allowed the Coast Guard personnel to realize na we have 15 senators in the Senate and there are also members of the Congress who are standing up for our fight in the West Philippines. Kaso, Admiral, medyo dinelay ng minority Commodore. yung resolution. Dinelay nila No? Dahil malalim pa raw yung usapin na yan. Very complicated. So pag-aralan pa raw, dahil pa daw sa committee. So medyo successful sila na na-delay yung resolution. No? Yun yata sila If you cannot defeat them, delay them. Delay them. Yun yung ginagawa nila. Ang medyo nakakaasar lang ay ito yatang si Robin Hood Padilla ay reservist. Ng Army, hindi ba? Diba? Yes. Hindi Philippine ba Army. yun pwedeng i-expel? Bakit naman? Wala bang ganung klaseng mga rules sa mga makapili, sa mga traidor, sa Grabe mga naman. takfil? No? Hindi, tanong lang. Tanong lang naman. No? Tanong lang. No? Open ako bilang bumoto kay Robin. Hirap kasi dahil reservist ka, tapos dati maraming bilib sa'yo, yung sundalo, tapos ngayon ganyan ka magsalita. Parang dapat may minimum man lang, di ba, na hindi pwede yung mga ganyang klaseng mga bahagi ng ating mga sandataan lakas, whether reservist or not. Yun lang. Ako naman, naman akong boses dito pero sana man lang ay kung hindi siya mahihiya, kung sa umalis, dapat ay i-consider na tanggalin siya. As reserve. Katulad ng yung mga Chinese na naging reservist yata dati yun, di ba? Ng Coast Guard? Ng Coast Guard at tanggal. Volunteer, sir. Volunteer. Coast Guard Auxiliary against sir, volunteer. Pero nalinis na yun So they try to infiltrate. Hindi naman sir, parang ano lang sila, natutuwa lang sila dun sa uniform. Yeah. They don't have it. Saka panahon it- hindi Teka lang, pagtatanggol ko lang kasi kanina pa ako na-offend Kasi ako yung number 1 supporter talaga ni Senator Robin Hood Padilla. pansin ko nga. Ang gusto ko lang ipagtanggol sa kanya, hindi niyo pa napapansin, napaka-consistent ni Senator Robin. Bagay. Consistently DDS. Consistently pro-China. Mas At kung ano yung linya ng DDS, yun ang linya niya padating sa China. At consistently brilliant. Syempre. Hindi natin pwedeng tawaran yun. Shoutout po Senator Robin. Pagpatuloy niyo rin po yung ginagawa niyo. Talagang mapapasama yung bansa natin. Ito yung gusto kong tanong kasi when it comes to consistency. So sabi nyo kanina, yung moral, mataas. No? Obviously naman, kumpara nung 2016 at 2022 na mayroong pro-China president. Pero how long can this moral remain? Kasi alam naman natin, ang kulang sa bansa natin,
yung consistency at saka institutionalization. Diba? So, before you know it, 2028 na, what will happen to that initiative? Yes, para sa akin, Sir Christian, no? Well, labas ko to no? Etong transparency efforts natin, this is the very reason why we need to continue. Kapag ang transparency natin nawala ngayong taon, let's say, sabihin natin, by February, tigilan na yung transparency. By 2028, limot na ng Pilipino ang West Philippine Sea. Yeah. Hindi na magiging issue ang West Philippine Sea pagdating sa pagpili nila kung sino magiging presidente by 2028. And I think this is the main reason kung bakit gusto na ng China tigilan na to. Because if we're going to institutionalize transparency, we can be able to awaken the sense of patriotism ng ating mga kababayang Pilipino. And the moment that you are successful in convincing the Filipinos, so huwag na tayong bumoto ng pro-China, huwag na tayong magpabola sa jet ski, huwag na tayong magpabudol ng kahit na sino magbabangka papunta ng West Philippine Sea. Ito yung mga bagay na dapat nating i-institutionalize. And institutionalization can only happen if you're going to allow the public to be aware and be informed about the real situation. In the absence of that information, wala na nang pangahawakan, wala na tayong magiging basihan para sabing ito dapat ang direksyon natin mula ngayon hanggang sa susunod pang mga taon. Bigla ko lang naalala, nagkaroon ng magandang exchanges si Commodore Admiral Tariela at saka si Congressman Den Marcoleta. Ang sabi nga ni Congressman Marcoleta Den ay Walang West Philippine Sea? wala namang West Philippine Sea. Ano po pinagsasabi niyo na mayroong West Philippine Sea? Wala naman sa mapa yan. Kinorek niya yun. Oo. Kasi nabanatan siya na matindi. Oo. Ngayon, inulit na naman niya. Ano bang kanya? Yung coordinates. Ano bang coordinates ng West Philippine Sea na yan? Yung mga bato na yan na pinag-awayan natin. Diba? Kaya, huwag na tayong magpabudol. Sa 2028, between now and 2028, kilalanin na natin at expose natin at isumpa natin yung mga politiko na yan na nakapag-budol para maging senador o kongresista, ay iukit na natin yan sa isang rebulto ng mga taksil at mga traidor sa ating kasaysayan para hindi na maulit. Lalo na yung mga alleged Manchurian candidates, hindi na alleged. Nakalantad na eh. No, nakalantad na eh. No, kaya hindi lang pinto ng pride. Hindi lang ito usapin ng nationalism. Usapin ito ng kinabukasan ng susunod na salinlahi, susunod na henerasyon. Kung iboboto pa rin natin yung mga taksil at traidor na yan. Lalo na yung Vice Presidente na 2 days after nung water cannoning ng ating mga mangingisda sa Escoda Shoal galing sa Mindoro, pumunta na Mindoro at nakipag-ribbon cutting sa Chinese ambassador. Pwede ba dagdagan? Oh. Ako makalimutan sa yung optics, di ba, nung meeting ng bagong mayor ng Davao City, nga tsaka pala. ambassador ng China. Oh. Habang ito nangyayari, wow, the optics of it, no? At may sinabi pa. Ano sabi? Diba? Hindi, akala ko, sinabi nung ni Paste. Hindi, pakikita nyo naman sa Facebook page niya, no? Hindi ito, no? Shoutout sa mga Duterte. Hindi ka may expect na gagalawin niyo yung baso, pero baka naman tablang kayo kahit papano. Sa gitna nitong panggagago sa atin ng China, baka naman pwede magsalita kayo miski isang beses. Hindi yung pagtatanggol sa China, hindi pagtatanggol sa ating mga mangis ng Pilipino. At saka sa ating mga Philippine Coast Guard personnel, di ba? Philippine Navy. Standard. Hindi, baka sakali, hoping against hope.